Una sa umaasa si Pangulong Aquino na maipagpapatuloy ang mga nasimulang reforma sa Philippine Army. Sinabi ito ng Pangulo sa Change of Command Ceremony ng Hukbong Katihan kung saan formal nang nanungkulan si bagong Army Commanding General Eduardo Año. Dito muling hinamon ni Pangulong Aquino ang AFP na tiyakin ng mapayapa at maayos na halalan sa susunod na taon. Sinabi rin ng Pangulo na siya ay naging mapalad na presidente dahil ang mga itinatalagang pinuno ay nagpapakita ng dekalibreng serbisyo sa ilalim ng tuwid na daan. Si Elena Luna sa detalye. Binigyang din ni Pangulong Aquino ang hamon at atas sa sandatahang lakas ng Pilipinas na siguraduhing magiging mapayapa at malinis ang eleksyon sa susunod na taon. Ginawa ito ng Pangulo sa seremonya sa Fort Bonifacio sa pagpapalit ng liderato ng Philippine Army mula kay Lieutenant General Hernando Iriberri na itinalagang Chief of Staff ng AFP patungo kay Major General Eduardo Año. Halos isang taon na lang po ang natitira bago tayo bumaba sa pwesto. Ang hangad natin, magtuloy-tuloy ang transformasyong ating nang tinatamasa upang ipamana sa susunod na salinlahi ang bansang na mas payapa at maunlad kaysa sa ating dinatan. Sa tulong ng ating kasunduluhan, sasagarin pa natin ang natitirang panahon upang higit pang maghatid ng benepisyo sa ating mga boss. Sa susunod nga pong taon, muling haharap ang sambayanan sa sangandaan. Ang atas at hamon ko sa ating uniformadong hanay, siguruhin ninyong magiging payapa at malinis ang pagpili ng ating mga kababayan ng mga pinuno. Sa bawat pagkakataon, mangibabaw nawa ang interes ng sambayanan. Ayon sa Pangulo, napakalayo na ng kalagayan ng sandatahang lakas ngayon kumpara sa kanyang dinatnan. Sa daang matuwid lang maiiwan. Patunay daw nito ang pagtatalaga niya ng mga maaasahang pinuno para isa konkreto ang hangarin na arugain ang unipermadong hanay. Sa programa, inilatag ng Pangulo ang mga proyekto sa AFP, partikular sa Philippine Army. Sa maayos na mga ugnayan mula sa inyong mga pinuno, non-commissioned officers hanggang sa inyong mga sargento at privates, nagpatuloy ang modernisasyon at paglalatag ng programa para sa inyong mga kawal. Sa hanay ng Philippine Army, ilan lang sa mga isinusulong natin bilhin ang 47,560 units ng force protection equipment, 2,800 na units ng 40mm grenade launchers, 66,439 assault rifles at 28 armored personnel carriers. Bukod pa rito, nariyan ang pagkakaloob ng pabahay at ng dagdag na combat pay at subsistence allowance at ang paglalatag ng mga programang sisiguro sa kinabukasan ng mga aktibo at retiradong sundalo. Sa lahat ng ito, makakaasa kayong ang pondong para sa mga kawal ay hindi ninanakaw. Sinusuklian natin ang pagkalinga ninyo sa ating mamamayan at binibigyan kayo ng sapat na kakayahan tuparin ang inyong tungkulin. Si Iriberri ay ginawaran ng Pangulo na Philippine Legion of ranggong commander sa kanyang pamumuno sa Philippine Army mula Pebrero 2014. Ayon sa Pangulo, naging mapalad siya bilang Pangulo dahil lahat ng kanyang itinalaga bilang mga pinuno ay nagpakitang gilas sa serbisyo. Magmula ito kay Defense Secretary Walter Gasmin hanggang sa mga naging service commanders gaya ni na dating AFP Chief Manny Bautista at dating Air Force Commanding General Larry De La Cruz. Inamin ng Pangulo na hindi niya kakilala si Año pero napabilib daw siya ng general sa mga nagawa at naiambag ng general sa kasundaluhan. Si Año ang namuno sa matagumpay na operasyon sa Jovito Palparan sa mag-asawang Tiamson at marami pang matataas na opisyal ng mga rebeldeng grupo. Mahigit 30 taon na sa serbisyo si Major General Edanyo, kaya't kumpiyansa tayo sa malawak na karanasan ay may papagpatuloy niya, kundi man mahigitan pa ang positibong pagbabago sa Hukbong Katihan. Tiwala tayo, may papamana niya sa mga kawal ang sariling tatak ng profesionalismong ipinamalas na niya. Ito na ang huling change of command sa Philippine Army na dadaluhan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa October 2017, magre-retiro si Año bilang Army Chief. Para sa Telebisyon ng Bayan,